We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Finally, it's Friday ug tulo ka adlaw na lang Pasko na. Siguradong kadaghanan kanato nagready na sa ilahang mga biyahe aron mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Apan, alang ni adtong nagpabilin dinhi sa Dakbayan, tutok lang gihapon ta sa GMA Regional TV Live kay daghan kaming mga balita nga giandam alang kaninyo. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mai. O good morning sa atong tanan nga makapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw mga taga Bohol ug Southern Leyte ug maupayhan aga ha inyo tanan dida sa Samar ug Leyte provinces lang kita biliran sa bisan asa pang maabot ang atong Sibya. Makapuso, ready na ba mo sa long Christmas weekend, partner Mai? Taas-taas gyud ni Nick nga bakasyon. Tutok lang makapuso karong buntaga daghan kay migdalit kaninyo, of course mga impormasyon makasayuran nga kinahanglan sa pagsugod sa inyong adlaw ug karong taud-taud, partner Mai, magpakisayod ta gikan sa dakong opisyal sa DOH-7. Labi na ning nagsingabot nga Pasko, partner Mai, may pagpangandam sa mga ospital, kining mga pagdagsa sa mga pasyente, kining simbakon ay mga mabuthan sa mga pabuton. Ay taud-taud na ni nga kampanya no sa DOH nga likayan gyud nato ang paggamit og mga pabuto. Atong sayran kung usa ba nagkagamay ba ang mga insidente sa mga nabuthan, nakatuna ba ang katawhan ug kun wa pa kinahanglan nga masayod kita mga kapuso no sa risgo kun mogamit kita og mga pabuto sa ato ang pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bagong tuig. Pagpakisayod sa beta, partner Mike, kay murag sunod-sunod gyud mga kumbira karon atong gitambungan no so atong paglikay ni mga sakit nga kumun mugawas karong panahon na mga kapuso. Makabalibad ba kata sa kaon may usa imbitasyon? Murag di ra ba gyud maka-control Nick basta daghan na kaayo ang kaon, so usa sa na sa mga angay natong bantayan ni ining ato ang holiday season. Ug mga kapuso, sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Kay tulo ka adlaw na lang Pasko na, mga balikbayan ng mga OFW nga buot mo sa ulog sa Pasko dinhi sa Subo nag-anam-anam na sa pagpangabot. Samtang usa ka pasahero sa domestic terminal sa Mactan Cebu International Airport mapasalamaton human mauli ang iyang laptop nga nahabilin sa taxi. Ani ang report. Ning nagaduol na ang Pasko, ubay-ubay nga mga makapatandong nga eksena sa airport ang masaksihan. Sama na lang ni ining usa ka pamilya nga taga-Dakbayan sa Talisay nga gaandam pa og pa-welcome banner alang sa ilang kabanay kinsa 5 ka tuig na mawa makauli gikan sa Australia. Happy. Happy. Banding sa pamilya sa Philippines, mas lahi dito sa Australia, sa ibang bansa. At least naka-Christmas na ko diri. Matod sa Mactan Cebu International Airport Administration, gipanglantawan nilang mas mudagsa pa ang daghang mga pasahero ugma hangtod sa Disyembre 24. Subay niini, nakamuntar na ang Oplan Biyahing Ayos Help Desk aron adunay makaabag sa mga pasahero. Si Bing Barakyas, kinsa pabalik na sa kauluhan human mitambong og kalihukan dinhi sa Sugbo, mapasalamaton sa mga personnel sa airport nga mitabang kaniya aron makontak ang taxi driver nga iyang nasakyan diin nahabilin ang iyang laptop. Yes, I'm so thankful and happy because all my data are there in my laptop, so it's secure. It's very safe to go to Cebu. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Mga border control checkpoints gipahugtan sa Cebu City Police Office din kapaskuhan labi na sa umaabot nga long weekend. Ani ang report ni Femari Dumabo. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga usa lang sa ilang nakita nga epektibo kini sa seguridad ug pagpakgang sa krimen.
Gidugangan og mga pulis ang CCPO nga gikan sa Regional Mobile Force Battalion aron moabag sa pagpabilin sa kapse ug kalinaw sa dakbayan. Border nato within to the next city, like for example Talisay SRP is going to Talisay, and also Bulacan going to Talisay, and on the other side is Balamban. Cebu City to Balamban, then the other side is Cebu City to Mandaue. So for kuan kanang ato ang security labi na karon kadaghanan na kay ang tawo mosulod ba wa ta kabalo sa mga kuan. So we need to at least from the border pa lang makita na sila nga ang hugot gid ang ato ang hugot ta ang ato seguridad. Mas sugot usab nga seguridad ang gipatuman diha sa mga pantalan, samtang roving o police visibility ang ipatuman sa Cebu North ug South Bus Terminal. Nakigalayno sab sila sa kapulisan sa probinsya. Obanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Nagpabilin pa sa hospital kadtong senior citizen nga nag-drive sa naaksidenteng SUV dito sa Mandaue City. Samtang usa ka doktor adunay tambag kabahin sa hypoglycemia kun unsaon kini pagikay. Ani ang report. Human unang nakaigo og duha ka nagbisikleta, gisita unta sa mga motorista ang driver sa pula nga SUV apan mabantayan ang sakyanan midiretso lang sa pagpadagan. Matud sa opisyal sa team, anaagihapon sa ospital ang 73 anyos nga driver. Nasuta nga nagka-hypoglycemia, uni-us-us ang blood sugar sa driver ni adtong higayuna. Nagkaistorya na kuno ang iyang pamilya sa uban nga mga nangaigong sakyanan. Ang pamilya dyan mismo sa katong driver sa senior citizen ni contact naman, naki-engage naman siya sa katong mga pamilya pud sa na apektuhan ba, na damage ba, ay laha na. Then siyempre pahibawon pod ang TEO ug ang kuan ug ang kami pod sa team. Samtang pasabot sa opisyal sa Mandaue City Health, mahitabo ang hypoglycemia sa mga diabetic patients. Apan posible sa bisan wala ni ining kondisyon. Ubos na siya moto ng mga simptomas. Pag ang heartbeat, panington ka, maglipong na ka, lain ay mong pananaw, di na kakakuna-kuna og taro, ang uban, kuyapan, gyan. Aron kalikayan, mao kini ang tambag nila. For diabetic, siguro to make sure that you take your medications on time. Kaya naamang dina-appeal ang advice ana sa pagkaon. So, you take it as advice, balansi, bawal nag-take of medication, importante sa nga na ay tamang kaon ang pasyente. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Makapuso, bisan kun way bagyo, makasinati gihapon og pag-uwan ang pipila ka lugar sa atong nasod. Matud sa Pag-asa, naapektuhan gihapon sa shear line ang eastern section sa Luzon. Samtang hanging amihan ang nakaapekto karon sa northern ug central Luzon. Nagpasulabi usab sa may Kalayaan Islands sa Palawan ang trough o extension sa low pressure area nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nakaapekto usab sa uban pang bahin sa atong nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og maayong panahon ang central ingon man eastern Visayas. Apan posibleng uwanon ang pipila ka mga lugar unyang hapon o karong gabii. Peke ang gipakuyanap nga Presidential Proclamation No. 427 nga nagdeklarar nga special half-working holiday ang Disyembre 22 di napatik ang perma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipasabot sa Malacañang nga kuwang kini og official verification o recognition gikan sa kagamhanan. Awhag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa publiko nga mutuo lang kun ang pahibaw gikan mismo sa kagamhanan ug likayan ang pagsabuag sa mga sayop nga taho. Gumikan nini mga kapuso aduna gihapoy trabaho ang mga pribadong kumpanya karong adlaw. Duha ka mga disgrasya sa Mandaue City na hulikam. Sa kuha sa ilang command center, makita ang unang insidente sa Maydan CD Seno. Kining motor nga nag-urong unta sa intersection na igo sa sakyanan nga pa-left turn nito higayuna. Wara hinunaunsa ang rider ug ang pasahero ni ini. Samtang lain usab nga disgrasya sa may highway padulong sa eskina sa Kanduman na Dumbulan. Ang usa ka motor nga nagsunod niya nga sakyanan nga gituhang wala makapreno og tarong ni adtong higayuna. Kinsa may dili ma-enchanted
sa makahinganghang nga hardin nga puno sa mabulukon nga mga disenyo. Mao kini ang Fairchild Tropical Garden nga nagpahigayon og night garden experience sud na sa 5 ka tuig. Gumikan sa makawaw nga lugar nga puno sa beauty and wonders, gidugukan kini sa mga local ug international tourists. Makita sa tunga nga bahin sa hardin si Archie nga usa ka 137-year-old tree. Makatindog balahibo usab ang imong ka-excitement nga dihang imong masaksihan ang jungle-like ambience sa lugar. Kun ang uban busy sa pagpahigayon og mga holiday outreach program, ani ay mga pulis sa nasod sa Peru ang busy sa pagtudlo sa mga bata sa pagtuman sa balaod sa trapiko. Sulot ang Santa Claus, the Grinch, Elves, Rudolph ug Manuelas, gitudluan sa mga pulis ang mga bata, pinaagi silang pagmaneho gamit ang motorsiklo o gitudlo usab sa mga bata ang kaluwasan sa trapiko. Matod ni Cielo Ortega, ang inahan sa usa sa mga nisalmot nga bata sa mong kalihukan nga mahimong makaduwa sa mga batang ilang mga higala ug makatuon kabahin sa road safety. Tulo ka adlaw na lang Pasko na gyud mga kapuso, mutabok una kita sa isla ug sutaw na tuon sa ilang atraksyon sa Pasko, pinaagi sa report ni Chelo Valiena. Sa kinapusuran o sentrong bahin sa lungsod sa San Francisco, sa isla sa Camotes, naghatag og kahayag sa kangit-ngit sa kagabion ang higanting mga parol. Dili kini basta-basta lang kay gawas nga makapawaw ang mga disenyo, ginama usab kini sa mga materyales nga recyclable o mga produktong may kalambigitan sa lugar. Naobserbahan ang kasadya sa kapaskuhan sa tibok pamilya, magbarkada og ni bisan kinsa nga nagpahangin, nagsuroy-suroy og naglingaw-lingaw sa plaza nga dinanagan sa dakong Christmas tree. Usa sa nagdaob bida sa plaza o mga daw naghatag og paglaob ang nag-atbang nga Tunnel of Light. Busa sa mga manglaag, wa gyud si Piata ang magpa-picture diri posing didto. Makasayaw pa gyud ka. Samtang memorable, alang niining kaslunon ang Pasko. Bug-uson ang ilang gugma karong January 2024. Og ang mensahe sa ilang timos nga pagbinahalay, sud na sa 8 ka tuig. Feeling blessed kay mo embark ni sa new chapter sa among life, which is going to get married. Wish kang Pasko nga buwan sa maabot ng mga kaminyoon, mabalik tayo ni kay doon namin ni Ane, panahon na. Oba ni Rod Prado o Clans Gabutin, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live. Sa mga naghinam-hinam nga mukaon og shellfish ning kapaskuhan, gipahibaw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 7 nga dili kini luwas kanon, labi na kun gikan kini sa kabaybayunan sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa Dawis tungod kay nagpositibo kini sa red tide toxin. Sa kamanduan sa BFAR, gidili usab ang pagkuha ug pagbaligya sa bisan unsang matang sa mga kinhason gikan sa pipila ka mga kabaybayunan sa Sapien Bay sa Capiz ug sa Aklan, Gigantes Island ug sa Carles sa Iloilo. Samtang salig sa mga shell vendor sa kamerkaduhan sa Tagbilaran City nga luwas ang ilang gibaligya nga kinhason tungod kay dili kini apektado sa red tide. Mga naka-costume og prince, princesses ug uban pang mga characters gikan sa mga movies nakapalingaw sa mga bata giparada sa plaza atubangan sa City Hall sa dakbayan sa Naga alang sa ilang Naga Magical Experience. Ani report ni Femari Dumabok. Alas 5:30 pa lang sa hapon nitong Miyerkules, nagabot-abot na ang mga naka-costume og princess, prince, king, queen o guban pang mga gisuhit nga mga karakter sa movies nga kinahamkay sa mga bata di sa nagani sa mga hamtong. Alang sa ilang gihimo nga parada atol gidayon sa pagpasiga sa mga Christmas lights sa plaza sa City of Naga. Gitawag kini og Naga Magical Experience nga kabahin lang sa mga kalihukan sa Pasko sa Naga. Aduna sa gi-hire ang city government nga mga performer nga nag-costume sa nagkariyang character movies nga sakay sa mabulukod nga float. Ang mga City Hall employees ang naka-costume sab sa ilang mga paboritong pambatang movie character. Sama na lang sa Beauty and the Beast, Snow White, sa Frozen, Little Mermaid, Aladdin,
Red Riding Hood, Robin Hood ug daghan pa. Usa na sa nag-costume mismo si City of Naga Mayor Val Chong. This will bring joy to everybody kay each of us has always a kid in us. No. Nagkabilin man gyud bisag matiguang ta naa man gyud pagkabata nato. Human sa parada palibot sa plaza alas 8 sa gabi adunay magical ug musical show nga gihimo sa stage sa boardwalk. Ang mga mosuroy nga gikan pa sa laing syudad ug munisipyo dugang nakalingaw kining mga Christmas decoration dinhi sa 16 ka ektarya nga plaza. Mao ang mga wonder sa bisan asa sa kalibutan. Kailang tema karon tuiga, celebrating Christmas around the world in the city of Naga with the colorful lights nga makapangangha sa tanan. Uban ni Marlon Malgazo, Clans Gabutin, Family Dumabok, GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta dre sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ni higayuna makisayod kita sa gihimong mga pagpangandam sa Department of Health Region 7 alang sa umaabot nga Kapaskuhan. And we have with us this morning Dr. Eugenia Mercedes Cañal o Dr. Nene, ang head sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Region 7. Good morning, Doc Nene, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan natong mga kapuso this morning. Yes, thank you for having me here. Good morning. Good morning sa tanan natong kapuso at tanan nga televiewers nato for the Regional TV Live. Okay. Doc, first of all, kumusta ang ato ang pagpangandam alang ni ineng Oplan Ligtas Paputok? Sige, sa DOH. Nag-launch ta pag December 15 sa Oplan Iwas Paputok, and alongside with that naghatag pud ta og advisory nga naa ta sa Code White alert, meaning prepared ang ato ang healthcare facilities in the event nga naay mabuthan, in the event nga daghan pod ang masamad tungod aning firecrackers nato. Aside from that, naapod tay mga disease surveillance officers deployed in different LGUs nga mag-monitor sa ato ang firecrackers related injury starting December 21, which was kahapon na, and up to this January 6, 2024 na ang ato ang pag-monitor sa mga nasamdan because of fireworks. Code White to kung sibot pasabot ana, Doc? Code White meaning na ata sa preparatory level. Ang ato ang tanan nga mga healthcare professionals and all our healthcare facilities preparado sa kanang fireworks related nga mga injuries. Okay. You're saying, Doc, December 21 sugod na yun yung surveillance? December 21 kagahapon. Pero nag-launch ta. So wala pa. Usually manggod sa ato ang trend no, mugawas gid na ang mga report diri na sa December 23, 24 daghan na diha nga mga reports nga magsulod sa ato sa Department of Health. Pero kini Dok, taod-taod na ni nga kampanya sa DOH. Sa inyong natanaw, Dok, unsa ba duna bay pag-ubos or maintain lang gihapon ang gidaghanon sa mga madangat or mabutan every time na yung mga ingon ani nga panahon? Well, ang ato ang campaign no, because of the surveillance since 1991 up to the present, at to last year nga mga data, makakita gyud ta nga nag-ubos gyud ta. So naagyod effect ang atong campaign, mapa social media, mapa print and all that, no. So naagyod, in fact sa Region 7 naatay natala nga 83 kabuok last year, no. A total of 83. That's a good number already considering nga sa una 100 up to a bit 900 ta, no? So karon nagyud ta 83. So we are still hoping nga muubos pa ni siya. Okay. Kasagaran, Dok, ani nga mga firecracker injuries, Dok? Ang mga kasagaran ani quitis, no? Triangle, mga naipipila nga mga crying cow, sana. Oo, mga ingana nga, pero ang number one gyud nga top is the quitis nga maka-cause og injuries ato. And mostly nga mga maapektaran is kanang kamot kay syempre gigunitan the eyes and tiil. Nay correlation ba, Dok, kining mga nabuthan o kining mga nakainom?
Naiuban nga nabut kanang nakainom sila, napoy uban nga mga bata lang yun po. So disgrasya lang gud kanang puniton nila ang mga ulmido. Kasagaran daghanta mga cases ana no mga January 1 na kay mamunit maning uban pod. Dili lang pod mga batang mamunit pati mga adults pod no. So katong mga wa nakabuto. So sa ato ang mga one of the sa ato sa mga campaign is ayaw gyud punita kanang mga ulmido nga mga firecrackers kay diha pod ang disgrasya. Makita na mo na Dok, murag yearly, murag atong campaign pod kay pampahadlok sa mga tao, mapakita ang mga hospital og mga kaning mga ekipo sa pangputol og mga body parts. Epektibo na Dok, mapakita ta na nga strategy nga murag panguyawan ang mga tao nga mo gamit og pabuto. Sa una bitaw ang ato ang campaign kay katugin mga putol no nga mga kuan pero niingon ang daghan pod ang mga survey nga niingon nga murabag wala siya kanang epekto nga maghatag ta og fear but only to encourage these mga individuals in the community and the family members nga ato pagabantayan especially mga bata ba kay ang common sa mga bata watusi man gyud. So ingestion luckily and fortunately sa ato last year wala man tay kaso nga fireworks ingestion. So that's good already for us. So makaingon jud ko nga na epekto gyud ang atong kampanya aning iwas paputok. Okay, and finally Doc, isip panapos sa mensahe nimo ngadto sa ato ang mga viewers. So kanilang atong pahimando no sa ato ang mga the community and the individual that fireworks can cause injury and endanger health and that children should be monitored nga ato gyud pod sila tudluan nga dili gyud and i-remind nga dili gyud puniton kay kani peer pressure mula agna after 31 nga dili gyud mamunit og mga ulmido because maybe pagpunit nimo unfortunately mabuto na sa imuha so it can cause blasting injury and other injuries in your body. Alright, daghang salamat Doc Thank you Nenny so much Cañal for sharing your time with us. Nang hinaot sa atong mga kapuso no nga ato tong timan-an ang mga mensahe gikan sa Department of Health. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Local business sa Mandaue City gipasidunggan tungod sa iyang pagka-inclusive o pag-hire sa mga persons with disabilities isip ilang mga staff. Kung unsa ang iyang natampo atong Siren pinaagi ni ining report. Sa sesyon sa City Council, gipahalipayan ang tag-iya ug mga nagpaluyo sa usa ka burger store sa syudad. Gipasidunggan ang ilang efforts sa negosyo labi na sa pag-hire sa mga persons with disabilities. Ang recognition sa syudad gihatag subay usab sa bag-uhay nga pasidungog nga nadawat sa maong patigayon. Sa miaging Productivity Olympics sa National Wages and Productivity Commission, ang maong negosyo giilang nga national winner sa micro-enterprise category. Nakadawat sab sila sa Gawad Inklusibo Award tungod sa pagtabang sa mga PWDs o sa ilang pamilya. Our vulnerable members of the community, persons with disabilities. And we're truly blessed and that we're here. Sa maong kan-anan, dunay 5 ka mga deaf nga personnel, tulusab nga dunay polio o amputee. May tulusab ka hearing o able-bodied apan mga pamilya sab sila sa PWDs. Everyone is really involved in the success of this business, so we're just very proud of being PWDs and we are happy to serve. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Mga kapuso, atong nadunggan kaganiha gikan kag Dr. Nenny Cañal no, ang ato ang mga likayan ilabi na ning pagsaulog nato sa ato ang Pasko. So samtang nag-enjoy kita uban sa atong pamilya, atong hunahunahon kanunay usab ang ato ang safety. Hinaot mga kapuso nga atong paminawon ang kanunay matagtuig na ning hangyo sa DOH may sa atong mga opisyales nga mutuman lang gyud ta kung pwede likayan ang mga pagpabuto. Doon may lain-lain kunong pamaagi sa pagsadya may. Mga turotot, sa padihang mga pampasaba no, kung gusto gyud ta nga lingaw ang ato ang pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bagong tuig.
Importante magkatapok ng pamilya, di ba, May? Importante magkasalo-salo. Tinoon. Ug mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan ni JD Power, American entrepreneur. A culture of safety is not a concept, it is a way of life. Samtang makita ninyo kining mga episodes sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Ugbot namong pasalamatan atong tanan nga mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na atong mga kapuso abroad. Tungkay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live. Kinatibukan nga puwersa alang sa mas da komisyon ug sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Tulo ka adlaw na lang mga kapuso. Pasko na. Happy weekend and Merry Christmas mga kapuso.